Gumising na si Adrian. Niyakap niya ang kanyang asawa mula sa likuran nito at hinagkan ang buhok nito. Gustong-gusto niyang gawin ito sa kanyang asawa. Naging hobby na niya ang lambingin si Sofia sa umaga. Hinalikan niya ang liig nito hanggang sa labi bago binulungan. "Good morning, love." Malambing na bulong ni Adrian sa tenga ni Sofia. Good morning din, Adrian." Sagot naman ni Sofia at yumakap kay Adrian. "Mahal ko, kailangan may baby girl na tayo pagbalik natin kay Xander." Pilyong sabi ni Adrian at muling hinagka ng mga labi ng kanyang asawa. Natawa naman si Sofia sa binulong ng kanyang asawa. "Bigyan natin ng kambal na baby girls, mahal ko." Natawang bulong din ni Sofia. "Gusto ko yan, love. Kahit triplets pa." Pilyong sagot ni Adrian. "I love you, Sofia. Sana baby girl na." Natatawang sabi ni Adrian. "I love you too, Adrian." Nakangiting sagot ni Sofia at yumakap sa kanyang asawa. Muli silang nakatulog dahil sa pagod. Magkayakap silang dalawa. Muling nagising si Sofia nang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang best friend na si Elena, kaya agad naman niyang sinagot. "Hello, best?" Sagot ni Sofia sa kabilang linya. "Good morning, best. Pasensya ka na sa abala." "May nangyari ba?" Nag-aalalang tanong naman ni Sofia. "Wala naman, beshi. Itong si Xander kasi namimiss daw kayo at gustong makausap." "Namiss ko na rin ang baby boy namin. Sige, kausapin ko siya, beshi." Wika naman ni Sofia. "Mama, kumusta na po kayo ni Daddy Adrian? Miss ko na po kayo." Malungkot na sabi ni Xander sa kabilang linya. "Anak, Xander ko, miss ka na rin ni Mama." Paglalambing na sabi ni Sofia. Nagulat naman si Sofia na inagaw ni Adrian ang kanyang cellphone at kinausap ang kanilang anak. "Anak ko, Xander, si Daddy to." Nakangiting sabi ni Adrian habang nakahiga pa rin. "Daddy, namiss ko na po kayo ni Mama." "Kami din. Miss ka na namin, anak. Sisiguraduhin ko na may baby girl ka ng kapatid pag uwi namin." Masayang sabi ni Adrian sa anak na si Xander at kinindatan si Sofia. "Yehey! Magkakaroon na ako ng baby sister." Masayang sabi ni Xander at nagtatatalon pa sa tuwa. "Oh, sige na. Magpapakabait ka dyan, ha? Uuwi na kami bukas si Mama mo." "Opo, Daddy. Kayo din po. Mag-enjoy kayo ni Mama. I love you po, Daddy." Malambing na paalam ni Xander sa kanyang ama. Iniabot naman ni Adrian ang cellphone kay Sofia para ito naman ang makausap ng kanilang anak. "Hello, anak. Magpakabait ka dyan, ha? Huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo ang mami ninang mo." "Opo, Mama. Mabait po ako. I love you po. Ingat po kayo ni Daddy." Malambing din na paalam ni Xander sa kanyang ina at iniabot na ang cellphone sa kanyang mami ninang. "Sige, bye na, anak. I love you too." Paalam din ni Sofia at ang kanyang best friend naman ang kinausap. "Beshi, mag-enjoy lang kayo dyan. Ako nang bahala kay Xander. Bye." Paalam ni Elena. "Maraming salamat, Beshi. Bye." Paalam na rin ni Sofia bago ibinaba ang kanyang cellphone. Nilingon ni Sofia ang kanyang asawa at mahimbing na itong natutulog. Pero nang tatayo na siya, biglang hinila ni Adrian ang kanyang kamay kaya natumba siya sa tabi nito. Niyakap naman siya ng mahigpit ng kanyang asawa at hinaplos nito ang kanyang mahabang buhok. Hinagka ni Adrian ang kanyang noo. Naglalambing ang kanyang asawa. "Mahal ko, kahit anong mangyari, huwag mo kong iiwan. Huwag mo kong bibitawan." Bulong ni Adrian kay Sofia. "Ano bang sinasabi mo dyan?" Nagtatakang tanong ni Sofia kay Adrian. "Basta, kahit anong dumating na pagsubok at problema nating dalawa, huwag mo akong bibitawan. O hintayin mo akong bumalik." Mariing sabi ni Adrian at niyakap ng mas mahigpit si Sofia. "Ano bang problema? Bakit mo sinasabi yan?"
Kaya mo ba minadali ang kasal natin? May problema ba kayo ngayon sa kumpanya nyo? Nagtataka pa rin na tanong ni Sofia na nakakunot ang noo. Basta, ikaw lang ang hahanapin ng puso ko kahit paanong mangyari. Sagot ni Adrian at muling hinagkan ang noo ni Sofia. Maagang nagising si Adrian, kaya siya na ang nagluto ng kanilang almusal ni Sofia. Bago siya bumangon, ay hinagkan niya sa noo ang kanyang asawa. Bumaba na siya sa kusina at nag-umpisang magluto ng bacon at itlog. Nagluto din siya ng fried rice. Habang niluluto ang fried rice, ay may yumakap sa kanyang likuran. Hinayaan lamang niya si Sofia na naglalambing sa kanya. Love, ang bango naman niyang sinangag mo. Bulong na sabi ni Sofia habang nakayakap sa likuran ni Adrian at hinahalik-halikan niya ang matipunong likod ng kanyang asawa. Siyempre, para sa mahal kong asawa ang aking niluluto. Paglalambing na sabi ni Adrian at humarap kay Sofia. Yumakap din si Adrian ng mahigpit sa kanyang asawa at hinalikan ng tungki ng ilong nito. Ayaw mo ba natulungan kita? Paglalambing na sabi ni Sofia. Patapos na ako magluto, love. Kung gusto mo, ikaw na magtimpla ng kape natin. Suwestyon ni Adrian kay Sofia. Sige love, ako na rin mag-aayos ng ating lamesa. Masayang sabi ni Sofia at tumalikod na kay Adrian para umpisahan ng ayusin ng lamesa at magtimpla ng kanilang kape. Nang maayos na ni Sofia ang kanilang hapagkainan, ay inihain na ni Adrian ang mga pagkain at agad na silang nag-almusal. Ang sarap naman ng fried rice mo, Adrian. Tingin ko magugustuhan din ni Xander to. Wika ni Sofia sa niluto ni Adrian. Kay mami ko natutunan magluto nito. Madami pa siyang naturo sa aking mga recipe. Sagot ni Adrian at nginitian si Sofia. Ang galing naman ng asawa ko. Bukod sa gwapo, ay magaling pa magluto. Saad pang muli ni Sofia at ngumiti din kay Adrian. Kaya ang swerte mo sa akin. Pabirong sabi ni Adrian. Oo naman. Kaya maraming salamat kasi akong napili mo na makasama habang buhay. Kinikilig na sabi ni Sofia. Swerte din naman ako sa iyo, Sofia. Sagot din ni Adrian. Tinapos na nila ang kanilang pagkain at nag-ayos na sila ng kanilang mga sarili. Dahil parating si Patrick Suarez para legal ng bilhin ni Adrian ang transient house nito. Regalo niya kay Sofia. Maging ang kanilang rest house sa Baguio ay ibibigay din niya kay Sofia at Xander. Dumating na ang kanilang panauhin na si Mayor Patrick. Inasikaso ni Sofia ang mayor habang pababa na si Adrian. Pinagtimpla niya ng kape ang dalawa at iniwan ng mga ito para makapag-usap. Good morning po, Mayor. Magiliw na pagbati ni Sofia sa kanilang panauhin. Good morning din, Mrs. Sofia. Pagbati din ni Patrick. Pababa na po si Adrian. Magkape muna kayo. Magalang na sabi ni Sofia. Makalipas ang ilang minuto, ay bumaba na si Adrian. Love, akit na muna ako. Maiwan ko na kayo. Paalam ni Sofia. Nang makaalis na si Sofia, ay agad nang inasikaso nila Adrian at Mayor Patrick ang mga papeles para sa pagbenta ng transient house. Hindi na rin nagtagal si Patrick. Pagkatapos na nilang magbayad, ay nagpaalam na ito. Maraming salamat, Adrian. Mauna na ako. Paalam ni Patrick. Salamat din, Patrick. Sana matapos na din yung problema mo. Pagpapaalam na rin ni Adrian. Pagkaalis ni Mayor Patrick, ay agad nang umakyat si Adrian sa kanilang silid ni Sofia. Naabutan niya itong may kausap sa telepono, kaya hindi siya agad pumasok. Hello? Napatawag ka, Leandro? Tanong ni Sofia sa kabilang linya. Mangungumusta lang sana ako, Sofia. Kasi hindi ko kayo nakikita dito sa apartment. Tanong ni Leandro. Okay lang kami, Dr. Leandro. Nagbabakasyon po kasi kami dito sa Baguio. Ah, kaya pala. Biglaan yata ang pagbabakasyon nyo. Nagtatakang tanong ni Leandro. Oo, 1 week po kami dito. Sagot ni Sofia.
Hindi mo man lang ako sinabihan. Sana nakasama ako. Kunwaring tampo na sabi ni Leandro. Biglaan kasi ang aming bakasyon. Kasama din namin ang daddy ni Xander. Nakangiting sagot ni Sofia. Ah, kaya pala. Kumusta naman ang baby Xander natin? Malambing na sabi ni Leandro. Hindi na nakatiis si Adrian na makita na kausap ni Sofia. Ang doktor naman liligaw nito. Kaya inagaw niya ang cellphone sa kanyang asawa. At siya na ang kakausap sa doktor na yon. Lalo siyang nainis nang marinig niya ang sinabi nito na baby Xander natin. Lalong nagdilim ang kanyang mukha dahil sa selos. Anong pinagsasabi mo na baby Xander natin? Tigilan mo ng kakatawag sa asawa ko. Galit na sabi ni Adrian at inoff ang tawag. At inis na hinarap si Sofia. Ayoko na tinatawag ng iba na anak si Xander. Dahil ako lang ang ama at ikaw lang ang ina ni Xander. Inis na sabi ni Adrian sa kanyang asawa. Pasensya ka na, Adrian. Nangungumusta lang naman si Dr. Leandro kay Xander. Malungkot na sabi ni Sofia at napayuko na lamang. Kahit pa, ayoko na rin na nakikipag-usap ka sa kanya at utos ko yan bilang asawa mo, Sofia. Mariing sabi ni Adrian kay Sofia. Hindi naman kasi ganun kadali na iwasan si Dr. Leandro. Kaibigan ko na rin siya. Nung mga panahon na wala akong malapitan at mahinga ng tulong, siya ang unang nagmalasakit sa aming mag-ina. Naiiyak na sabi ni Sofia. Noon yun, love. Pero ngayon nandito na ako. Hindi ko kayo pababayaan ni Xander. At alam ko ang motibo ng doktor na yon sa'yo. Kalmado nang sabi ni Adrian. Hanggang kaibigan lang naman ang turing ko sa kanya. At alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko, Adrian. Naluluha nang sabi ni Sofia. Basta, ayoko nang nakikipag-usap ka sa kanya ng matagal. O lumalapit. Pati si Xander, ilayo mo na sa kanya. Mariing utos pa rin ni Adrian. Bahala ka na nga. Pero hindi ko kaya na basta nilang kalimutan na kaibigan ko si Leandro. Utang ko sa kanya ang naging kaligtasan at matagumpay na operasyon ni Xander. Buntong hiningang sabi ni Sofia. Trabaho nila ang magligtas ng buhay ng kanilang mga pasyente, Sofia. Kaya hindi mo utang na loob yun. Mahinahong sabi ni Adrian. At dahan-dahan nang lumapit kay Sofia. Niyakap niya ang kanyang asawa ng mahigpit at humingi ng tawad. I'm sorry, love. Hindi ko lang mapigilan na magselos. Lalo na't alam ko na may gusto sa'yo ang doktor na yon. Paliwanag ni Adrian at sinuyo si Sofia. Sorry, Adrian. Pero hindi ko naman kasi kaya na basta na lamang siya bastusin o hindi nakausapin. Paliwanag ni Sofia at yumakap din kay Adrian. Sige na, naiintindihan na kita. Pero huwag ka pa rin magtitiwala sa doktor na yon. Payo ni Adrian at hinagka ng noo ni Sofia. Oo naman at alam ko ang limitasyon ko. Saka syempre nasa iyo lang ang tiwala ko. Kaya nga kita pinakasalan, di ba? Malambing na sagot ni Sofia. Salamat, Sofia. At may tiwala ako sa'yo. Siya nga pala, punta tayo sa Northern Blossom Flower Farm sa Atok Benguet. Pag-aya ni Adrian kay Sofia. Sige. Gusto ko rin makapunta doon. Masayang sabi ni Sofia. Ihanda ko lang ang sasakyan natin. Okay, love. Ihanda ko na rin ang mga susutin natin. Sumunod ka na lang sa kwarto para makapagpalit ka ng damit. Tumango naman si Adrian at tumungo na sa garahe ng transient house. Nang matapos na niyang ihanda ang sasakyan, ay umakyat na siya para makapag-shower sandali at magpalit ng damit. Naabutan niya sa kanilang kwarto si Sofia na nag-aayos ng bestida nito. Kaya nilapitan niya ito para siya na ang mag-zipper ng bestida ng kanyang asawa. Magpalit ka na ng damit mo, love. Hintayin kita rito. Okay, sige. Mamaya na lang tayo mag-picnic pagka-uwi natin. Sagot ni Adrian at nagpunta na sa banyo para mag-shower. Habang naghihintay kay Adrian, ay nag-makeup ng kaunti si Sofia. Naglagay ng konting lipstick sa kanyang mga labi at nag-blush on. Hindi talaga siya masyadong nag-aayos o naglalagay ng mga kolorete.
Pero dahil gwapo ang kanyang asawa, kailangan kahit papaano ay presentable siya. Lalo na kung may makakilala sa kanyang asawa. Ayaw naman din niya na magmukhang katawa-tawa sa tabi ni Adrian. Ang kanyang asawa ay sikat at matugumpay na tao. Kaya kailangan maganda din siya sa paningin nito. Nainip si Sofia habang naghihintay sa kanyang mister. Kaya nahiga na muna siya at naidlip muna. Nang lumabas si Adrian, ay nakatulog na ang kanyang asawa. Nilapitan niya ito at tiningnan ang malaanghel nitong mukha. Bago hinagkan ang noo, tungki ng ilong at mga labi ni Sofia. Bahagyang gumalaw si Sofia at nagising na napatitig sa mga mata ni Adrian. Nakatulog pala ako. Aalis na ba tayo, Adrian? Humihikab na tanong ni Sofia. Aalis pa ba tayo o matutulog na lang? Pilyong tanong ni Adrian at hinagkang muli ang mga labi ni Sofia. Gumanti naman din ang paghalik sa labi si Sofia. Kaya unti-unti na naman siyang nadadala sa mga halik ni Adrian. Hindi na napigilan ni Adrian ang kanyang sarili. Kaya muli ay may naganap sa kanilang mag-asawa. Ilang sandali pa ay nag-ayos na silang muli at umalis na para pumunta sa Northern Blossom Flower Farm. Nang makarating na sila doon, ay sobra silang namangha sa ganda ng flower farm na yun. Bagay ang suot ni Sofia na dress sa flower farm. Aliw na aliw si Sofia sa mga magagandang halaman at bulaklak. Nagkuha sila ng magagandang larawan. Nang mapagod sa pag-iikot sa flower farm, ay nagkape muna sila sa isang coffee shop doon. Habang nagkakape si Sofia, ay tumayo si Adrian at nagpaalam sa kanya na lalabas muna. Love, may kukunin lang ako saglit sa sasakyan. Paalam ni Adrian at agad na umalis. Makikipagkita siya saglit sa kanyang abogado para kunin ang mga titulo ng transient house at ng rest house niya sa Baguio. Inilipat niya ito sa pangalan ng kanyang asawa. Ganon din ang iba niyang bank account. Hindi kasi maganda ang kutob niya sa mga mangyayari. Lalo na sa magagawa ni Cassandra, maging ng ama nito. Kaya lihim niya itong pinasikaso sa kanyang abogado. Para kung ano man ang mangyari sa kanya, ay may maiiwan siya sa kanyang mag-ina. At ito ang sorpresa na ibibigay niya sa kanyang asawa na si Sofia. Nang makuha niya ang mga dokumento at titulo, ay agad na siyang bumalik sa coffee shop. Pasensya ka na kung pinaghintay kita, Sofia. Saad ni Adrian. Okay lang, love. Iniabot ni Adrian ang mga envelope kay Sofia. Ano tong mga to, Adrian? Nagtatakang tanong ni Sofia. Tingnan mo na lang, love. Nakangiting sabi ni Adrian. Binuksan ni Sofia ang envelope at binasa ang mga nakasulat roon. Nagulantang siya nang mabasa ang laman ng envelope. Nagtataka naman siya kung bakit kailangan itong gawin ni Adrian. Bakit mo binibigay sa akin ito? At nilipat mo pa sa pangalan ko. Wala naman akong hiningi sa iyo, Adrian. Masaya na ako nakasama ka at kapiling namin ni Xander. Malungkot na sabi ni Sofia. Ano ka ba, love? Asawa na kita. Kaya may karapatan ka na sa mga kayamanan ko. Gusto ko sa iyo mapunta ang mga yan. At kahit na anong mangyayari, huwag mong pababayaan ang mga binigay ko sa iyo. Pakiusap na sabi ni Adrian. Love, sa'yo na to. Kontento naman ako sa mga binibigay mo sa amin ni Xander. Saad muli ni Sofia. Hindi, Sofia. Pinapaubaya ko yan sa'yo at palaguin mo. Yung transient house, pwede mong parentahan o gawing coffee shop sa Sagada. Gusto ko magkaroon ka ng sarili mong negosyo para hindi mo na kailangan magtrabaho at magkaroon ka ng sarili mong pera. Mahabang paliwanag ni Adrian. Maraming salamat, Adrian. Sige, aalagaan ko tong mga binigay mo at palalaguin ko. Naiiyak na sabi ni Sofia. Kahit anong mangyari, huwag mong iiwan ang mga binigay ko sa'yo. Kasi dito lang kayo magiging ligtas. Muling saad ni Adrian. May problema ka ba, Adrian? Kaya bigla mo nilang ginawa to? Pagtatakang tanong ni Sofia.
Nag-iingat lang ako. At para sa iyo talaga ni Sander yan, mahal ko. Mariing sabi ni Adrian at ngumiti kay Sofia. Ano kaya ang mangyayari sa pagbabalik nilang mag-asawa sa syudad? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!